Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang payo ni Donaire, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na bagamat natalo ng 2 beses ang ating pambato na si Pinoy boxing legend 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. sa kamay ng undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster na Oya Inoue, ay hindi pa din nga po natin maikakaila na hanggang ngayon ay si Donaire lang ang bukod tanging nag-iisang fighter na nagpahirap ng gusto kay Inoue. Sa unang laban kasi nila, mahigit 4 na taon na ang nakakalipas, ay pinatunayan ni Donaire na tao lang din talaga itong si Inoue. At nayayanig din talaga kapag natatamaan mo ito ng mga solidong suntok. Sadyang hindi lang talaga maganda ang sinapit ni Donaire sa ikalawa nilang pagtutuos nitong nakalipas na taon lamang, dahil tinalo siya ni Inoue via second round technical knockout. Pero ganun pa man ay isang matibay na pambato na naman nga po natin ang susubok na maipatikim ang kauna-unahang talo ni Inoue sa kanyang buong professional boxing career sa December 26. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kababayan na si Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Dahil dyan ay nagbigay ng payo si Nonito upang matalo ni Tapales ang binansagang halimaw ng Japan. Ayon kay Donaire ay kailangan daw i-pressure ni Tapales si Inoue sa buong laban. Yung tipong hindi daw dapat bigyan ni Tapales si Inoue ng espasyo para makahinga at makapag-isip. Paliwanag ni Donaire na lamang daw kasi sa halos lahat ng aspeto si Inoue kay Tapales. Sa lakas, sa bilis at sa madami pang bagay. Kaya naman ang kailangan daw gawin ni Tapales ay ibuli ng ibuli si Inoue. Bukod dyan ay sa mga unang bahagi umano ng laban, ay dapat daw siguraduhin ni Tapales na nakataas ang kanyang mga kamao para sa depensa. At sa oras umano na mag-slow down na si Inoue, ay dito na daw kailangan ni Tapales bumanat ng walang tigil. Yun umano ang nakikita niyang susi para masungkit ni Tapales ang panalo kontra kay Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay natanong nga po ang current WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson patungkol sa potensyal na laban sa pagitan niya at ng current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete. Subalit mukhang wala pa nga pong balak si Stevenson na labanan ang Mexican 3 Division Champion na ito. Paliwanag po kasi ni Stevenson na tandaan daw natin na tabla daw ang naging resulta ng laban ni Navarrete kontra sa 2016 Olympic gold medalist Robson Consecao. Sa katunayan nga daw ay sa palagay niya umano ay si Consecao ang panalo sa laban. Maliban daw kasi sa 2 knockdown na na-score ni Navarrete, ay natatalo na ito sa karamihan rounds. Giit pa ni Stevenson na mas mabuti umano kung tapusin na muna ni Navarrete ang trabaho niya kay Consecao sa pamamagitan ng pagtalo dito sa rematch. Mas gusto niya daw kasing idepensa ang kanyang WBC Lightweight World Title belt sa former pound for pound king Vasily Lomachenko. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon, ang aros natin noon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating